Ang silid ng opisina ni Alvin Monteverde ay punong-puno ng karangyaan. May mga leather armchair na imported, makinis na marble table na galing Italy, at mga pader na pininturahan ng mga abstract art na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakaupo si Alvin sa kanyang swivel chair, nakasandal habang titig na titig sa isang printed na report na nakapatong sa harapan niya. Tahimik. Mabigat ang hangin sa loob ng kanyang opisina. Sir, ito na po yung compilation ng mga reklamo sa branch natin sa Cubao. Ani Clarice, ang kanyang executive assistant, habang marahang inilapag ang folder. Hindi umimik si Alvin. Tiningnan lang niya ito, saka ibinagsak sa lamesa ang ballpen na hawak. Bakit tila paulit-ulit ang issue? Poor service, cold food, rude staff. Hindi ba't may standard operating procedures tayo? Bulalas niya habang kumunot ang noo. Copy ends here. Meron po sir, pero mukhang hindi sinusunod sa branch na yon. Kahit ilang beses na nating pinaalala, hindi na natapos ni Clarice ang sasabihin nang marahang tumayo si Alvin at lumapit sa floor-to-ceiling glass window. Tanaw niya mula roon ang napakalawak na skyline ng Makati. Pero sa mata niya, hindi iyon maganda. Parang isang refleksyon ng mundo na walang puso. Puro negosyo, puro kita. Alam mo, Clarice, minsan naiisip ko kung ano ba talaga ang halaga ng tagumpay kung hindi mo naman alam kung paano pinapatakbo ang sarili mong negosyo sa baba. Ani Alvin, mahina ngunit buo ang tono. Sir, magpapanggap akong customer. Pupunta ako sa Cubao branch na yung linggo. Ayokong may makaalam, ayokong may linisin, ayokong may paghandaan. Gusto ko makita kung ano talaga ang nangyayari. Napasinghap si Clarice. Sir, sure po ba kayo? Hindi ba mas maayos kung magpadala na lang tayo ng internal audit? Clarice, ako mismo. At tuluyang lumabas si Alvin sa opisina. Bitbit ang desisyong matagal na niyang gustong gawin, ngunit laging nauurong. Ang bumalik sa aktwal na operasyon ng kanyang negosyo. Hindi bilang boss, hindi bilang may-ari, kundi bilang isang ordinaryong tao. Makalipas ang 2 araw, sa isang maliit na barberya sa Mandaluyong, naupo si Alvin sa isang lumang silya habang ginugupitan ng buhok ng isang barbero. Gupit executive ba, boss? Tanong ng barbero. Hindi. Gupit yung hindi mukhang mayaman. Sagot niya, sabay ngiti. Nagpagupit siya ng simpleng crew cut. Isinantabi ang paborito niyang mamahaling relo at nagpalit ng damit. Simpleng polo shirt, faded na maong, at sneakers na matagal na niyang hindi nasusuot. Wala siyang bitbit kundi maliit na notepad at cellphone. Kinabukasan, dumiretso siya sa Cubao branch. Tanghali, araw ng Biyernes. Punong-puno ang labas, may pila. Pero walang nag-aasikaso. Ang receptionist ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok gamit ang cellphone camera. Pwede po bang magpa-waitlist? Tanong niya, mahinahon. Sir, wait lang ha. Selfie lang saglit. Tugon ng receptionist. Pinigilan ni Alvin ang inis. Umupo siya sa sulok, nagmamasid. Ilang minuto pa bago siya pinaupo. Walang ngiti ang staff. Walang energy. Ang ambience ng lugar ay malamlam, parang walang buhay. Ilang saglit pa, isang waitress ang lumapit. Tila may kalumaan ang uniform nito at pagod na ang kilos. Good afternoon po sir, ready na po kayo mag-order? Tanong ng waitress. Tumango si Alvin. Anong bestseller niyo dito? Ah ma'am, spaghetti po at carbonara, pero minsan kasi kulang yung ingredients eh. Baka po gusto niyong adobo na lang muna. Ako na po bahala. Simple lang po, pero mainit. Nagulat si Alvin. Hindi sa menu ang adobo, pero napangiti siya. Sige, adobo na lang. Okay po. Sandali lang, sir. Habang papalayo ang waitress, tiningnan niya ito. Payat, nakaipit ang buhok. May kakaibang lungkot sa lakad nito. Parang pagod na hindi lang mula sa trabaho, kundi mula sa buhay. Habang naghihintay, pinanood niya ang paligid. Napansin niya ang manager na nakaupo lang sa gilid. Hawak ang cellphone, walang pakialam sa mga tao. May isang crew na kinagalitan sa harap ng customer. Hindi niya ito kinakaya. Nakakapanlumo. Hindi ito ang kulturang gusto niyang itayo noon. Hindi ito ang pangarap niyang brand. Pagbalik ng waitress, dala na nito ang adobo sa puting plato, may kasamang kanin. Sir, sorry po kung hindi masyado presentable, pero pinili ko po yung best cut ng pork para sa inyo. Nagpasalamat si Alvin at tinikman ang ulam. Mainit, malasa, hindi sosyal, pero may puso. Anong pangalan mo, miss?
Tanong niya. Ella po sir, Ella Ramirez. Salamat Ella, ang sarap ng luto mo. Nagulat si Ella. Ngumiti siya ng bahagya, pero mabilis ring lumihis ng tingin. Salamat po sir, matagal ko na pong luto yan. Para po sa mga taong gutom pero walang ganang kumain. Tumama ang sinabi ni Ella kay Alvin. Parang siya, gutom siya, pero hindi sa pagkain, sa koneksyon, sa kababaang loob, sa tunay na malasakit. Nang matapos siyang kumain, lumapit ulit si Ella bitbit ang bill. Sir, pasensya na po kung may kulang. Feedback niyo po importante. Kinuha ni Alvin ang ballpen at nagsulat sa likod ng resibo. Ang pinakamahalagang recipe ay hindi sangkap, kundi puso. Iniwan niya ang 1,000 pesos sa halagang 280 pesos na bill. Umalis siya tahimik, ngunit sa isipan niya, nagsimula na ang ingay ng mga tanong at ng mas malalim na pagdududa. Paano niya na walang tunay na koneksyon sa mga taong bumubuo ng kanyang tagumpay? Hindi na mabilang ni Ella kung ilang beses siyang dumaan sa parehong daan papuntang trabaho. Isang mahabang lakaran mula sa palengke ng Project 4, sakay ng jeep papuntang Cubao, tapos lakad ulit hanggang sa branch ng Casa Monteverde. Tuwing alas 11 ng umaga, ang araw ay mainit at ang init ay lumalagkit sa balat, lalo na't hindi na bago ang unipormeng suot niya. Ngunit kahit pagod at pawisan, hindi siya pwedeng hindi pumasok. Bawat araw ay may halaga. Bawat araw na wala siya ay mas kaunting pera para sa gamot ng ina niyang may sakit sa bato. Pagtapak niya sa likod ng gusali kung saan may maliit na pinto papunta sa staff entrance, napalunok siya ng laway habang pinupunasan ang mga luha sa gilid ng mata gamit ang palad. Hindi ito ang unang beses na iiyak siya bago magtrabaho. At tiyak, hindi rin ito ang huli. Sa locker room, nadatnan niya si Joyce, kapwa waitress na laging may bagong kwento tungkol sa mga TikTok video at mga lalaking nanliligaw. Uy, Ella, bati nito habang nagsusuklay sa salamin. Nakita mo yung tip na iniwan ng customer kahapon? Halos 1,000 raw. Kung ako yun, ay ewan. Ngumiti lang si Ella. Hindi niya kayang sabihin na siya ang binigyan ng tip na iyon. Ayaw niyang mapag-usapan. Lalo na't narinig niya minsan ang manager nilang si Miss Lina na sinabing, "Si Ella, swerte lang yan. Maalaga lang sa matatanda kaya naawa siguro yung customer." Ngunit sa totoo lang, hindi awa ang habol ni Ella. Pag-unawa lang, paglabas niya sa kitchen, sinalubong siya ng amoy ng mantika at bawang, pamilyar at banayad, pero masakit sa mata kapag tumagal. Nakangiti siyang bumati sa chef. "Kuya Mar, okay ka pa ba dyan?" Aba, si Ella, ang reyna ng abalang araw, biro ng chef habang pinapausukan ng kawali. Numiti si Ella. "Mas okay pa ako kaysa sa adobo mong laging walang patis." Tawanan. Ito ang ginagawa niya araw-araw. Magbiro, maglingkod, ngumiti. Paulit-ulit. Ngunit sa loob-loob niya, minsan hindi niya na alam kung saan nanggagaling ang lakas niya. Wala siyang choice. Sa oras ng kanyang break, umupo siya sa storage room. Sa may gilid ng mga kahon ng supply, may maliit na stool doon na siya lang ang gumagamit. Doon siya kumakain ng baon o umiinom ng tubig kapag may sipon siya. At doon din siya tumatawag sa kanilang bahay. "Mama?" Mahinang tawag niya sa cellphone. "Ay anak, okay lang ako?" "Niregnat lang kahapon," sagot ng ina. Pilit na inaangat ang tono para hindi siya mag-alala. "Ma, hindi mo na kailangan magsinungaling. Alam ko yung totoo. Hindi na sapat yung gamot natin, di ba?" Tahimik ang kabilang linya. "May 2,000 pesos ako ngayon. Ipapadala ko mamaya. Magtiis muna tayo. Next sweldo, dadagdagan ko na lang." Sa puntong iyon, pumatak muli ang luha ni Ella. Itinago niya ang mukha sa likod ng isang kahon ng cereal. Pinipilit huminga ng maayos. Sa labas ng pintuan, maririnig ang sigawan ng staff at ang yabag ng mga waiter. Pero dito sa sulok niya, para siyang nakakulong sa isang maliit na mundo ng lungkot at pangarap. Ang hirap, bulong niya sa sarili. Pero hindi pwedeng sumuko. Sa pagbalik niya sa floor, sinalubong siya ng isang customer na may reklamo. Hilaw raw ang chicken sandwich. Agad siyang yumuko at humingi ng paumanhin. "Pasensya na po sir, ako na pong bahala. Palitan ko po agad." "Huwag ka nang umarte. Kung marunong ka magluto, di ka waitress na yon." Iritadong sambit ng customer. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang may lalaking customer na nakaupo sa pinakadulo ng restaurant. Tahimik, may notepad, simpleng suot, hindi sosyal, pero parang matalino.
Akala niya dati ay writer, pero may kung anong kilos dito na hindi niya maipaliwanag. Ilang araw na ring bumabalik ang lalaking ito. Hindi pala reklamo, hindi rin pala biro, tahimik lang, pero palaging nanunood, nagsusulat. Parang pinagmamasdan silang lahat. Isang gabi, habang nagkukumpleto ng order sa kitchen, nadapa si Ella at muntik nang mabitawan ang tray ng spaghetti. "Tangina, Ella!" Sigaw ng head waitress nilang si Joan. "Ilang beses na ba tayong ganyan? Kung di mo kayang trabaho mo, umalis ka na lang." Tumahimik ang buong kitchen. Nakayuko lang si Ella, pinulot ang tray, at tahimik na pumasok sa kusina para punasan ang mantsa sa uniforme niya. Maya-maya, pumasok din sa likod ang lalaking customer. Hindi siya namalayan ni Ella na naroon ito. Nakita niya si Ella na nakaupo sa isang plastik na upuan, nakatalikod, at umiiyak. Hindi malakas, hindi hysterical, kundi tahimik na tahimik. Isang uri ng pagluha na mas masakit panoorin dahil halatang sanay na. Muntik nang lumapit si Alvin, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang tamang oras. Ngunit sa sandaling iyon, unti-unti nang nabasag ang paningin niya sa mundo. Hindi lang pala sa papel nangyayari ang problema ng isang kumpanya. Nandito rin ito sa pinakapusod ng kanyang negosyo, sa mismong tatauhan ng isang waitress na tulad ni Ella. Paglabas ni Ella ng kusina, bumalik siya sa mesa ng lalaking iyon para kolektahin ang bayad. "Sir, salamat po. Babalik pa po ba kayo?" Tanong niya habang pinipilit ngumiti. Tumangulan si Alvin. "Oo, babalik ako. Gusto ko pang matikman ang adobo mo." Hindi siya makapaniwala. Sa lahat ng sinabi ng mga customer sa kanya, ngayon lang may nagsabing babalik para sa kanya. Hindi dahil sa itsura niya, hindi dahil sa bait niya, kundi sa simpleng luto na ibinuhos niya ang buong puso. "Salamat po," tugon ni Ella, at sa kauna-unahang pagkakataon, numiti siya ng totoo sa araw na iyon. Sa mga sumunod na araw, hindi nagbago ang routine ni Alvin. Tuwing alas 11 ng umaga o minsan ay alas 3 ng hapon, dumarating siya sa Casa Monteverde, Cubao Branch, na tila isa lang ng ordinaryong freelancer na nagtratrabaho sa labas. May dalang maliit na notepad, minsan laptop, pero madalas ay simpleng ballpen at kapelang ang hawak. Walang staff ang nakapansin na siya pala ang CEO. At kung may nakapansin man, hindi ito umaamin. Dahil masyadong ordinaryo ang kilos niya para sa isang milyonaryo. Naging paborito niyang pwesto ang mesa sa tabi ng glass window, sa dulong sulok ng restaurant. Mula roon, kita niya ang buong service area. Hindi ito spying para sa kanya. Sabi niya sa sarili, ito ay pag-aaral. Dahil matagal na siyang hindi bumaba sa mismong operasyon. Hindi niya nakilala ang mga staff. Hindi niya na alam kung paano makitungo ang manager. Hindi niya na nararamdaman ang kabog ng dining rush. At higit sa lahat, gusto niyang makita kung sino ang mga taong bumubuo ng kanyang negosyo sa araw-araw. At paulit-ulit niyang napapansin ang isa, si Ella. Kahit walang make-up at may pagkaluma na ang uniform, palaging si Ella ang pinaka-alerto, pinakamagiliw at pinakamaingat. Kapag may batang customer na umiiyak, si Ella ang unang lalapit para magbigay ng papel at lapis. Kapag may lasing na reklamadong customer, siya ang tatahimik at marahang makikipag-usap. Kapag nagka-aberya sa order, hindi siya magtuturo ng ibang staff. Siya mismo ang kukuha ng extra rice o palit na ulam. Hindi ito training lang. Hindi ito scripted na hospitality. Isa itong uri ng malasakit na hindi kayang ituro sa kahit anong seminar. Isang hapon, napansin ni Alvin na nagkaroon ng problema ang POS, Point of Sale System. Nagkakagulo ang mga waiter sa harap ng cashier. Si Joan, ang head waitress, ay parang nawawala sa sarili at palaging sumisigaw. Hindi na gumagana yung resibo. "Paano yan? Madaming order, ang daming nakahold," sigaw ni Joan. Walang lumalapit para tumulong. Hanggang sa biglang sumingit si Ella sa gitna ng tensyon. Kalmado ang tono, diretso ang mata. "Kuya Ben, gawin mong manual yung paglista. Ako na magdadala sa kitchen." "Joan, ako na ring magtatrack ng mga bayad sa notebook.
Basta siguraduhin mo maayos yung sukli. Hoy, wag mo ko utusan, sagot ni Joan. Pero walang lakas. Alam niyang si Ella lang ang may kontrol sa sitwasyon. Ilang saglit pa, naging maayos ang takbo ng order. Bumalik ang normal na daloy ng restaurant, kahit pa manual ang sistema. Si Alvin, mula sa kanyang sulok, ay hindi mapapaniwala. Ang babaeng halos di pinapansin ng manager, ang babaeng tila invisible sa loob ng team, ang siyang tagligtas ng buong operasyon sa gulo. Hindi ba't dapat ikaw ang manager? Bulong niya sa sarili. Nang araw ring iyon, tumayo si Alvin at umalis saglit para pumunta sa comfort room. Pero sa pagdaan niya malapit sa kitchen, may narinig siyang mahinang boses sa likod ng door curtain. Boses ni Ella. May kausap sa cellphone. Mapasensya ka na talaga. Hindi ko pa kaya ngayong linggo. Hindi ko pa rin nakuha yung overtime ko eh. Sa susunod bibigyan kita ng mas malaki. Basta wag ka muna lumiban sa dialysis. Sabihin mo kay ate, ako na lang bahala sa pamasahe niya. Nanatili siyang tahimik sa likod ng pinto. Pinipigil ang sariling lumapit. Pero sa puntong iyon, nagsimulang sumikip ang dibdib niya. Hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil sa konsensyang sumisingit na sa kanyang isipan. Sa dami ng milyong kinikita ng kumpanya buwan-buwan, bakit may isang empleyadong ganito kasipag, pero hindi man lang nakakakuha ng tamang overtime pay? Pagbalik niya sa mesa, wala siyang gana. Ang in-order niyang iced coffee ay natunaw na. Tiningnan niya ang notepad sa harapan. Wala siyang naisulat. Wala siyang gusto isulat. Wala siyang makuhang inspirasyon. Ang alam lang niya, kailangan niyang gawin ang isang bagay. Alamin kung anong nangyayari sa branch na ito at bakit tila hindi makatao ang pamamalakad. Kinabukasan, hindi siya nagtungo agad sa branch. Sa halip, dumiretso siya sa headquarters sa BGC. Inutusan niya ang HR assistant na ilabas ang huling 3 buwang payroll records at performance audit ng Cubao branch. Sa loob ng isang conference room, isa siyang nagbasa ng bawat detalye, sahod, overtime, incident reports, feedback forms, at isa ang malinaw. Lahat ng irregularidad ay nakaikot sa 2 pangalan, Joan, ang head waitress, at si Miss Lina, ang branch manager. May mga feedback forms na sinadyang hindi isubmit. May mga reklamo ng staff na tinatago. At pinakamasakit, underreported ang hours ni Ella. Kalahati ng mga OT ay hindi kinikilala. Ilang taon na kaya siyang ganito? Tanong niya sa sarili, habang nakasandal sa upuan. Napapikit siya saglit, at muling naalala ang tanong ni Ella habang iniaabot ang resibo. Babalik pa po ba kayo, sir? Hindi na siya customer sa puntong ito. Isa na siyang testigo. Isa siyang may pananagutan. Kinabukasan, bumalik siyang muli. Maaga siyang dumating bago pa magbukas ang branch. Umupo siya sa bangko sa labas. Pinagmamasdan ang signage ng restaurant na may pangalang Monteverde sa taas. Pangalan niya. Pero sa loob nito, tila hindi na kanya ang mga prinsipyo. Pagsapit ng 9:00, dumating si Ella. Hawak ang isang lumang tote bag, may isang thermos at plastic bag ng tinapay. Pagkakita sa kanya, bahagya siyang napakunot noo. Ay sir, kayo po pala ulit. Maaga po kayo ngayon? Bati nito. Gusto ko lang makakita ng umaga bago magkagulo. Biro niya. Sabay ngiti. Tumawa si Ella ng mahina. Kahit po dito sir, magulo rin ang umaga. Pero ayos lang. Basta may kape, laban ulit. Hindi na kumibo si Alvin. Pero sa loob-loob niya, ramdam niyang malapit na ang araw ng pagbabagong matagal nang hinihintay. Hindi lang para kay Ella, kundi para sa buong sistema. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin Monteverde habang minamaneho niya ang kanyang kulay abong sedan sa kahabaan ng Aurora Boulevard. Isang linggo na siyang halos araw-araw na dumadalaw sa branch ng kanyang sariling restaurant bilang isang misteryosong customer. Ngunit na yung araw ay may iba siyang balak. Hindi na sapat ang pagmamasid sa loob ng establisyemento. May kailangan siyang makita. Isang bahagi ng buhay ng kanyang empleyado na hindi kayang ilahad ng sales report, performance rating o HR audit. Lalong-lalo na, gusto niyang malaman kung saan umuuwi si Ella. Pagkatapos ng shift nito, bandang 9:00 ng gabi. Sumunod siya mula sa isang ligtas na distansya habang naglalakad si Ella papuntang terminal. Hindi niya alam kung anong eksaktong nararamdaman niya. Pakikialam ba ito o malasakit?
Pero malinaw sa kanya na ang layunin niya ay hindi para manmanan, kundi maintindihan ang pinagmumulan ng pagod at tahimik na paghihinagpis na araw-araw yang nakikita kay Ella. Sa loob ng jeep, nakaupo si Ella sa mismong tabi ng driver, habang si Alvin naman ay nakasiksik sa likod. Hindi siya halos makagalaw sa sikip ng sasakyan, ngunit hindi niya iniinda. Nakatanaw lang siya sa labas ng bintana. Sinusubaybayan ang bawat liko at huminto. Matapos ang halos 30 minutong biyahe, bumaba si Ella sa isang kanto sa may likuran ng palengke sa Pasig. Dito, hindi na umandar ang mga streetlight. Ang daan ay malubak at ang paligid ay halos tahimik maliban sa alinawngaw ng malalayong tricycle. Naglakad si Ella sa makipot na eskinita at sumunod si Alvin mula sa di kalayuan. Dito niya unang nakita ang tunay na mundo ng dalaga. Ang bahay ni Ella ay hindi bahay, kundi isang maliit na extension ng isang lumang apartment, yari sa yero at kahoy, na bahagyang nakasandal sa isang konkreto at may crack na pader. Sa harapan ay may clothesline na puno ng uniforme, mga lumang puting polo at slacks na halatang pinagluma na ng panahon. Sa gilid nito, may isang lumang wheelchair at isang mesa kung saan may nakapatong na baso ng tubig, thermos at isang maliit na medisinang lalagyan. Mula sa labas, tanaw niya ang loob. May matandang babae, payat at may benda sa braso, nakaupo sa wheelchair at tila may sinasabi habang hinihimas ang braso ng batang lalaki. Mukhang 10 taong gulang. Hawak ang notebook at lapis. Si Ella, habang nakaluhod sa sahig, ay nagtatanggal ng sapatos habang nakikinig sa sinasabi ng ina. Anak, wika ng matanda, magpahinga ka muna, buong araw ka na namang nakatayo. Ngumiti si Ella. Mamaya na po ma, magluluto pa po ako para sa inyo. Kumain na po ba kayo? Kaunti lang. Uminom ako ng gatas kanina. Nagpunta si Ella sa maliit na kusina sa sulok, kung saan may isang stove na may 2 burner. Doon niya inilabas ang laman ng kanyang bag, 3 itlog, kalahating repolyo at isang supot ng kanin. Mula sa kinatatayuan niya sa labas, halos hindi makapaniwala si Alvin na ito ang realidad ng babaeng araw-araw niyang nakikita sa isang branch na kumikita ng milyon buwan-buwan. Hindi ito eksena ng kahirapan na romantisado sa mga tula. Ito ang literal na survival. Nagtagal siya sa tapat ng eskinita ng halos 1 oras, nananatiling hindi napapansin, hanggang sa maramdaman niyang masyado na siyang matagal doon. Tahimik siyang lumakad palayo, bit-bit ang bigat ng kanyang natuklasan, higit pa sa anumang nakita niya sa spreadsheet o report. Kinabukasan, bumalik siya sa headquarters. Ipinatawag niya ang HR head si Ginoong Isakire, isang mahigpit at detalyadong matanda na kilala sa kanyang pagiging by the book. Kailangan ko ng confidential performance audit ng Cubao branch. Lahat ng overtime, lahat ng shift records, employee relations report, pati na ang customer complaint logs sa nakaraang 6 na buwan. Mariing utos ni Alvin. Sir, kung sabay-sabay po yan, aabutin tayo ng 1 linggo sa consolidation. May 2 araw ka. Hindi na nagpaliwanag si Alvin. Hindi niya kailangan ng permiso para imbestigahan ang sarili niyang kumpanya. Hindi rin niya kailangan ng palakpak o pampapa-impress. Ang gusto niya ay makumpirma kung si Ella lang ba ang ganito ang trato o may mas malalim pang problema sa kultura ng pamamalakad sa branch. Sa kanyang private office, binuksan niya ang laptop at nag-type ng internal memo para sa Regional Operations Manager. Magpapadala ako ng disguised evaluation team sa Cubao branch. Huwag niya silang sabihan. Kung may makaalam ay mananagot kayo sa akin. Pinirmahan niya ito at agad na ipinadala. Ilang araw pagkatapos nito, nagbabalik siya bilang customer at sa pagkakataong ito, mas masigasig siyang nagmamasid. Nakita niyang si Ella pa rin ang unang umaaksyon kapag may aberya. Nandyan ang isang lola na nahirapang maglakad. Si Ella ang nag-alalay. Nandyan ang batang natapunan ng juice. Si Ella ang nagpunas at nagbigay ng bagong baso kahit wala sa SOP. Ngunit higit sa lahat, nakikita niya kung paano hindi ito napapansin. Walang papuri mula sa head waitress. Walang pasasalamat mula sa manager. Sa katunayan, 1 beses pa ay narinig niyang sinabihan si Ella ng manager. Bawasan mo ang pahero-hero mo, Ella.
Hindi ka inaasahang mag-rescue team dito. Trabaho mo lang ay dalhin ang pagkain. Hindi ka bida. Napasuntok si Alvin sa ilalim ng mesa. Pinipigil niya ang sarili. Ngunit sa loob niya, isang damdamin na matagal nang natutulog ang unti-unting gumigising. Galit. Hindi lang sa sistema, kundi sa sarili niya. Dahil ilang taon na siyang nakaupo sa taas, habang may mga empleyadong ginagawang basura ang kanyang prinsipyo. Hindi ako gumawa ng restaurant para maging parausan ng power taping. Bulong niya sa sarili. Kailangan nang tapusin ito. Hindi makalimutan ni Alvin ang nakita niya nung gabing sinundan niya si Ella pauwi. Para siyang binuhusan ng malamog na tubig. Isang reality check na ni minsan ay hindi niya hinarap. Sa tuwing tinititigan niya ang spreadsheet ng kita ng bawat branch, akala niya ay sapat na ang alam niya sa mga nangyayari. Ngunit ngayon, sa kabila ng mga numero at report, may isang katotohanang hindi kayang ipakita ng Excel file. Ang kwento ng isang buhay na pinipilit isalba sa gitna ng kakapusan. Kinabukasan, hindi siya agad nagtungo sa Cubao branch. Sa halip, muling bumalik si Alvin sa loob ng kanyang sasakyan at nagmaneho patungong Pasig. Ayaw niyang basta sumulpot sa mismong bahay ni Ella. Ayaw niyang maging bastos. Pero kailangan niya ulit makita. Hindi para manghimasok, kundi para patunayan sa sarili na hindi lang iyon isang gabi ng emosyon. Kailangan niyang harapin ang realidad nito ng may buong kamalayan. Pagdating niya sa eskinita, muling sumalubong sa kanya ang amoy ng putik, daing ng nagtitindang ginang sa gilid, at boses ng mga batang naglalaro ng holen sa tabi ng kanal. Nakasuot siya ng simpleng hoodie at baseball cap, nagkunwaring dumaan lang. Tumingin siya sa maliit na bahay ni Ella mula sa distansya. Doon pa rin ang wheelchair ng ina at may batang lalaking nakaupo sa bangkito. Hawak ang lumang tablet. "Kuya Josh, dito na po kayo. Kain na tayo." Narinig niyang tawag ni Ella mula sa loob ng bahay. Maya-maya ay lumabas ito. May dalang tray ng 3 pirasong tinapay at maliit na thermos. Inilapag niya ito sa mesang gawa sa pinagdikit-dikit na kahoy. Mainit pa tong salabat. Inumin niyo na po habang hindi pa kayo nilalagnat ulit." Anas ni Ella habang hawak-hawak ang braso ng kanyang ina. "Anak, salamat. Pasensya ka na, ubos na ang maintenance ko. Kaya lang wag mo nang isakripisyo yung pagkain mo," sagot ng matanda. Umiling si Ella. "Kaya pa ma, hindi ko po kayo pababayaan." Hindi mapigilan ni Alvin ang hapdi sa dibdib. Hindi siya sanay sa ganitong eksena. Sa boardroom ng kanyang opisina, ang mga problemang hinaharap nila ay pirma, marketing strategy, o profit margin. Pero ngayon, ito ang mukha ng totoong problema. Isang pamilya na hindi lang lumalaban para mabuhay, kundi umaasang kahit papaano may bukas pa silang haharapin. Naglakad siya palayo at bumalik sa sasakyan. Doon siya nanatili ng ilang minuto, tulala habang hawak ang cellphone. Binuksan niya ang group chat ng mga senior executives ng Casa Monteverde at sa ilalim ng kasalukuyang thread tungkol sa expansion sa Cebu, nag-type siya ng panibagong mensahe, effective immediately. Suspend all branch-level managerial bonus release pending performance audit. Prioritize Cubao branch. I will handle it personally. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang boses, hindi para magtanong ng resulta, kundi para mag-utos ng pagbabago. Kinagabihan, bumalik siya sa headquarters at ipina-review ang mga record ng benefits na ipinangako nila sa frontline employees. Lumalabas na may mga benepisyong hindi na ibibigay ng tama, o mas malala, hindi na ibibigay kailanman. Napansin niyang may mga overtime na hindi validated, leave credits na pinapalitan ng forced day off, at hindi tamang computations ng night differential. Pinatawag niya ang HR manager kinabukasan. "Bakit hindi ko agad nakita ito?" tanong niya. Mababa ang boses ngunit malamig ang tono. "So, alam po namin na may delay sa processing." "Delay? Ang tawag mo sa 4 na buwan na hindi nakukuha ang tamang OT ay delay?" "Sir, may backlog kasi kami sa regional encoding. Kulang rin po kami ng tao." Hindi ko tinatanong ang dahilan. Ang tinatanong ko ay kung bakit kailangan ko pang makita sa eskinita sa Pasig ang tunay na kondisyon ng staff bago ko malaman ito. Tahimik ang HR manager. Alam niyang wala siyang maidadahilan. Mula noon, nagsimula nang gumulong ang internal reform.
Inatasan ni Alvin ang isang bagong Field Audit Task Force na binubuo ng 3 senior supervisors mula sa iba't ibang rehiyon. Ang kanilang unang assignment, magsagawa ng incognito evaluation sa Cubao branch at magulat ng hindi lang operational metrics kundi ng moral at working conditions. Samantala, bumalik si Alvin sa Cubao. Hindi siya nagsuot ng disguise sa araw na iyon, kundi simpleng polo at maong. Umupo siya sa dating mesa. Doon ulit siya inasikaso ni Ella. Sir, bati ni Ella. Kayo na naman po, wala po bang branch malapit sa inyo? Ngumiti si Alvin. Wala pa ring tatalo sa adobo nyo rito. Bahagyang ngumiti si Ella. Kung ganun po, thank you. Pero sa totoo lang, baka po hindi ko nalutuin iyon palagi. Medyo mahigpit na yung manager namin ngayon. Bakit daw? Ewan ko po. Parang natatakot kami sa kanya minsan. Pero ayos lang. Basta makauwi akong may kita kahit papaano, masaya na yon. Sa puntong iyon, halos hindi alam ni Alvin kung paano niya pipigilan ang sarili. Gusto niyang sabihin, Ella, hindi mo kailangang manatiling tahimik. Hindi mo kailangang manahimik habang ginugupo ka ng sistema. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Hindi pa siya handang ipakita kung sino siya. Ang mahalaga, isinasagawa na niya ang mga pagbabago mula sa likod ng kortina. Sa isang meeting kasama ang kanyang executive team kinabukasan, malinaw ang direktiba. Magbobuo tayo ng Employee Welfare Committee, hindi para lang sa papel kundi para sa tunay na tulong. Gusto ko ng monthly direct interview sa mga random crew, hindi lang managers. At gusto ko ng bagong evaluation criteria, hindi lang sales kundi respeto, malasakit at kabutihan ng loob. Isa sa mga VP ang nagtaas ng kamay, tila nagtataka. Sir, saan nanggaling itong biglaang empathy push? Tumitig si Alvin sa bintana. Sa isang bahay sa Eskinita, kung saan may adobo, salabat at luha. Makalipas ang isang linggo, tila isang tahimik na bagyo ang gumulong sa loob ng Casa Monteverde headquarters. Hindi ito pala sigaw, hindi rin ito pasikat. Ngunit sa bawat email, sa bawat memo, at sa bawat tawag ni Alvin Monteverde, unti-unting gumagalaw ang mga piraso ng sistemang matagal nang natutulog sa kumpiyansa. Hindi niya kailangan ng kamera o press release. Ang kailangan niya ay resulta. Habang ang task force na kanyang binuo ay nagsasagawa ng mga silent inspection sa iba't ibang branches, si Alvin ay bumuo ng sariling paraan upang tiyakin na hindi mapapako sa papel ang kanyang mga plano. Isang linggong walang pahiwatig, siyang hindi bumalik sa Cubao branch. Ngunit ang kanyang presensya ay naroon pa rin. Sa mga forms na biglang na-update, sa mga supervisor na biglang naging maayos ang tono, at sa mga staff na biglang in-interview ng HR na hindi nila kilala. Hindi alam ni Ella na ang mga nangyayari ay hindi bunga ng swerte o bagong panuntunan, kundi resulta ng pagkilos ng isang taong matagal ng tahimik na nagmamasid. At sa panahong iyon, hindi siya naging tamad. Patuloy siyang nagtrabaho, nagserbisyo at nag-alaga sa ina kahit halos hindi siya makatulog. Sa isang meeting ng senior executives, inilatad ni Alvin ang susunod niyang plano. Tahimik ang conference room habang ipinapakita niya ang bagong system flow ng evaluation. Maglulunsad tayo ng Employee Humanity Index, aniya habang ipinapakita sa screen ang matrix. Hindi lang ito performance-based, isa itong holistic assessment. Paano nila tinatrato ang mga kasamahan? Paano sila makitungo sa stress? At gaano sila kaaktibong tumutulong sa team kahit walang kapalit? Milingon siya ni Miss Gregorio, ang matandang VP ng operations. Alvin, hindi ba't subjective ang ganitong uri ng sukatan? Baka magdulot ito ng gulo. Lalong magulo kung mananatili tayong bulag, sagot niya, diretso at walang bahid ng galit. Kaya gagamit tayo ng disguised observer strategy. Maya-maya ipinakilala niya ang customer-based secret rating system. Magpapadala sila ng mga incognito evaluators na magpapanggap na customers, hindi upang hulihin ang mga mali, kundi upang tukuyin ang mga empleyado na tahimik na gumagawa ng tama. At ang unang branch na isa sa ilalim sa pilot program, Cubao. Nang sumunod na linggo, bumalik si Alvin sa Cubao branch. Hindi para manood, kundi para obserbahan ang epekto ng kanyang mga hakbang. Dito niya napansin ang pagbabago.
May ngiti na sa receptionist, mas sistematiko na ang galaw ng crew. At kahit si Joan, ang head waitress na dati palaging galit, ay tila mas mahinahon na sa kanyang utos. Hindi pa perpekto, pero may pag-asa. Maya-maya dumating ang isang grupo ng customers na may advance reservation para sa isang maliit na catering. Nagkaaberya sa order, kulang sa dessert, nagkamali sa bilang ng upuan, at nagkapalitan ng ulam. Tulad ng dati, tila mawawala sa ulirat si Joan. Ano ba to? Bakit hindi ito na-confirm? Sinong in charge dito? Ma'am, pasensya na po, baka po sa kitchen. Wala akong pakialam kung sino. Ayusin niyo to. Na yun na. Pero bago pa man tuluyang sumabog ang sitwasyon, lumitaw si Ella mula sa likod ng counter. Hawak ang checklist ng catering. Ako na po bahala, anya, sabay lapit sa guest. Pasensya na po talaga, may konting discrepancy po sa notes, pero nare-resolve na po namin. Bibigyan po namin kayo ng complimentary drinks habang inaayos ito. Maaari po ba akong tumabi para i-confirm ang dietary requests ninyo? Tumingin ang grupo sa kanya. May halong inis, ngunit napalitan ng ginhawa sa ganda ng pagkakapresenta ni Ella. Sa loob ng 15 minutos, natapos ang adjustment. Lahat ng bisita ay nalamigan na ng juice at nakangiti nang niling umupo sa mesa. Sa sulok ng restaurant, si Alvin ay nakaupo sa dati niyang pwesto, pinagmamasdan ang bawat galaw. Ilang beses na niyang nakitang mag-perform si Ella sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ngayon, may panibagong elementong namumukod tangi, dignidad. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa diskarte. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na malasakit. Nang makaalis na ang catering group, lumapit si Joan kay Ella at mahina nitong bumulong. Kanina pa kita pinapaalis, pero ikaw pa rin yung nag-ayos. Akala mo siguro ikaw na ang manager dito. Hindi sumagot si Ella, ngumiti lang siya at tumalikod. Hindi niya kailangang ipagsigawan ang kanyang nagawa. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa isang taong walang balak makinig. Ang mahalaga, nagawa niya ang tama para sa customer, para sa team, at para sa sarili. Kinagabihan, habang nagsosolo sa opisina si Alvin, tiningnan niya muli ang proposal report ng HR para sa mga Employee Hero Award candidates. Walang pangalan si Ella doon. Kaya't isinulat niya ito sa itaas ng listahan gamit ang sariling kamay. Ella Ramirez, category Quiet Leadership. Hindi pa siya tapos. Sa gitna ng kanyang mga plano ay isang ideya na nabuo sa kanyang isip. Isang proposal na mas mahirap, mas risky, pero maaaring makabago sa buong estruktura ng kumpanya. Ibinukas niya ang draft ng policy at tinype ang title, Anonymous Franchise Partnership Pilot Program. Ilalim nito, isinulat niya ang layunin. Magbigay ng pagkakataon sa outstanding staff na maging bahagi ng ownership sa pamamagitan ng guided mentorship, skills training at long-term profit sharing agreement. Hindi niya alam kung kailan niya ito ipapatupad. Pero sa isip niya, isa lang ang unang pangalan na karapat-dapat sa programang iyon. Ella Ramirez. Umuulan ng malakas nung gabing iyon. Walang patid ang pagbagsak ng ulan sa bubong ng Casa Monteverde Cubao branch at ang bawat patak ay tila kumakabog sa loob ng dibdib ni Ella habang naglalakad siya patungo sa pinto ng staff entrance. Basa ang laylayan ng kanyang pantalon at malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa butas ng kanyang lumang rubber shoes. Ilang araw na siyang pagod at ngayong gabi, pakiramdam niya ay mas mabigat ang mga paa niya kaysa karaniwan. Pagpasok niya sa kusina, sinalubong siya ng tunog ng kawaling pinapainit at hiyawan ng ilang staff na abalang naghahanda ng last batch ng orders bago magsara ang branch. Ella, ikaw na ulit sa mga take-out orders ha? Bungad agad ni Joan, sabay abot ng listahan. Huwag ka nang umarte, ikaw lang mabilis dyan. Walang tanong, walang reklamo. Tinanggap ni Ella ang papel at mabilis na umakto. Ganito na ang nakasanayan niya. Kapag may sablay, siya ang tinatawag. Kapag may sabayang rush, siya ang tinutulak. Hindi na niya iniisip kung ito ba'y tama. Dahil ang mahalaga, may trabaho siya. May perang uuwi sa pamilya. Pero sa gabing iyon, habang pinipilit niyang ngumiti sa mga customer at sumagot ng, "Sandali lang po sir," at "Pakihintay lang po ng konti, ma'am," tila may pumutok sa loob niya. Hindi na niya kayang pigilan ang bigat sa dibdib. Ang bawat ngiti ay parang sinasakal siya. At habang patuloy ang ulan sa labas,
Sa loob naman ay unti-unti nang bumabaha ng luha sa kanyang mga mata. Pagdating ng 9:00 ng gabi, natapos na ang shift. Ngunit may isang order pa raw na kailangan maihabol para sa isang regular customer na gustong magpa-pick up bago mag-closing. Wala nang ibang staff na gustong gumawa. Lahat tagod. Lahat ayaw ng overtime. Kaya, gaya ng palagi, si Ella ang kusang tumuloy sa kitchen. Doon siya naupo saglit sa isang lumang stool habang hinihintay maluto ang order. Sa liwanag man isang maliit na ilaw sa likod ng kitchen, inilabas niya ang cellphone at agad na tumawag sa bahay. "Hello, ma?" "Ay, anak," sagot ng ina. Medyo paos. "Hindi ka pa ba pauwi?" "Hindi pa po, ma. May last order pa ako. Pero don't worry, makakauwi rin ako mamaya." "Anak, si kuya mo tumawag. Wala na raw tayong pondo sa PhilHealth. Kailangan na nating bayaran ng buo ang susunod na session." Napakagat si Ella sa labi. Pilit niyang pinigil ang pag-iyak, pero hindi na niya kayang kontrolin ang panginginig ng kanyang tinig. "Maghahanap po ako ng paraan, ma. May ipon pa po akong konti. Baka pwedeng hulugan na lang muna natin." "Ella, anak, kahit kailan hindi ko hinihiling sa iyo ang ganito. Bata ka pa, pero pasan mo na ang mundo. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan." Hindi na sumagot si Ella. Tumango lang siya, kahit alam niyang hindi siya nakikita ng kanyang ina sa kabilang linya. Binaba niya ang tawag, inilapag ang cellphone sa gilid ng estante, at marahang pinisil ang mga mata niya. Ilang segundo lang ang lumipas, bago tuluyang bumagsak ang mga luha. Hindi iyak na palahaw, tahimik lang. Isang uri ng pagluha na parang inaakay ng sarili niyang pagkadurog. Walang sinisisi, walang galit, pagod lang. Pagod na paulit-ulit umaasa, paulit-ulit nagsasakripisyo, at paulit-ulit na nilalamon ng sistemang hindi naman niya nilikha. Sa kabilang bahagi ng restaurant, si Alvin ay nakaupo sa dati niyang sulok. Dumating siya nang hindi namamalayan dahil sadyang hindi siya nagpapansin. Plano sana niyang tingnan kung paano nagre-react ang mga empleyado ngayong may mga pagbabago na siyang ipinatutupad. Ngunit sa halip, isang eksenang hindi inaasahan ang sumalubong sa kanya. Nang mapansin niyang wala si Ella sa floor, lumapit siya sa kitchen at mula sa bahagyang nakabukas na pintuan, nakita niya ito, nakatungo, nakaupo sa stool at tahimik na umiiyak habang pilit hinihiwa ang sibuyas. Nagsusumigaw ang mata nito sa pagod at hinagpis. Tumigil sa paghinga si Alvin. Sa dami ng board meetings na kanyang dinaluhan, sa dami ng tagumpay na kanyang naabot, ngayon lang siya nanlamig sa kinatatayuan. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa guilt. Siya ang CEO, siya ang may-hari. Siya ang lumikha ng sistemang ito. At sa ilalim ng sistemang iyon, may isang tulad ni Ella na sa halip na mabigyan ng pagkakataon ay nalublob sa pagkakalimot. Sa loob ng ilang minuto, hindi siya gumalaw, hindi siya nakapagsalita. Tahimik niyang pinanood ang dalagang patuloy sa paghahanda ng pagkain, kahit halos hindi na makita ang ginagawa dahil sa luha. Pagkabalik sa mesa niya, hindi na niya nagawang tikman ang in-order na pagkain. Nanatili lang siyang nakaupo, habang ang loob niya ay binabaha ng tanong at konsensya. Muling binalikan ng isip niya ang lahat ng sandali, ang unang araw niyang nakita si Ella, ang unang tikim niya sa adobo. Ang bawat maliit na kilos nitong puno ng malasakit. Lahat ngayon ay may bigat, may lalim. Hindi na ito simpleng customer experience. Ito ay buhay ng isang taong matagal nang nagsasakripisyo nang hindi man lang napapansin. Iniwan niya ang mesa nang hindi kumakain. Ngunit bago siya lumabas, inilagay niya sa gilid ng tray ang isang sobre na may lamang 5,000 piso. Sa likod ng resibo muli siyang nagsulat. Para sa mga luhang hindi dapat ibinubuhos sa trabaho, kundi sa tagumpay ng sarili mong pangarap. Paglabas niya ng restaurant, wala na siyang payong. Basa ang kanyang balikat sa ulan, pero wala siyang pakialam. Ang gabing iyon, ang gabi ng kanyang paggising. Mula sa paglalakad papuntang kotse, isang desisyon ang naging malinaw sa kanya. Hindi lang siya babalik sa branch na ito. Babaguhin niya ito. Babaguhin niya ang mundo ni Ella. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa utang. 2 araw matapos ang gabing nakita ni Alvin si Ella na umiiyak sa kusina, dumating na ang pinakahinihintay na araw. Mula pa lang sa headquarters, sinigurado niyang maipapatupad ng tama ang bawat bahagi ng plano. Hindi ito isang simpleng site visit o performance check.
Isa itong pangyayari na magbabago ng takbo ng branch at para sa ilan, maaaring maging simula o wakas ng kanilang posisyon. Isang lihim na internal memo ang ipinadala sa Regional Operations Head at sa loob nito ay may malinaw na tagubilin. Maghanda para sa CEO Disguised Evaluation Summary Reveal. Ngunit hindi ito tulad ng dati nilang mga review na dumadaan sa papel at lalong hindi ito isang formal audit. Hindi alam ng Cubao branch na mismo ang CEO na bumisita ng ilang linggo bilang ordinaryong customer ang magbabalik na yung hindi na nakatago. Bago magbukas ng branch ng araw na iyon, dumating si Alvin, suot ang maayos na dark navy suit. Kasunod niya ang 2 tao mula sa HR at internal audit. Ang mga empleyado na abala sa pag-aayos ng service area at kitchen ay nagtigil sa galaw. Ilan sa kanila ay napatingin lang at napakunot ang noo. "Good morning po, sir," bati ng receptionist, bagamat halata sa tono ang pagkalito. "Good morning," tugon ni Alvin. "Pwede ba akong kumausap sa buong team ngayon na?" "Apo?" "Sandali lang po." Agad nitong sagot, sabay takbo papasok sa loob. Ilang minuto pa, lumabas si Miss Lina, ang branch manager, na may bakas ng pagkabigla sa mukha. "Mr. Monteverde, hindi po namin inaasahan ang inyong pagdalaw. Sana po ay nabigyan kami ng..." "Hindi na kailangan ng pasabi, Miss Lina." Sagot ni Alvin, malamig ngunit kalmado. "Mas gusto ko nang hindi ninyo alam para makita ko ang totoo." Sa utos niya, tinipon ang buong staff sa dining area. Nakatayo ang lahat mula sa service crew, cashier, cooks, hanggang sa mga utility staff. Tahimik, may kaba, may mga nagbubulungan. Si Ella ay nasa likod, nakayuko, halatang hindi pa alam ang nangyayari. Tumayo si Alvin sa harap. Hinintay niya ang ilang segundong katahimikan bago magsalita. "Maraming beses na akong bumisita sa branch na ito. Hindi ninyo alam, pero ilang linggo akong pumunta rito bilang isang simpleng customer." Tumigil siya saglit. "Nag-obserba ako, kumain, nakinig, nanood, hindi bilang CEO, kundi bilang taong gustong makita ang katotohanan." Napatingin ang ilan sa isa't isa. Si Joan, ang head waitress, ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Si Miss Lina ay bahagyang namutla. Nakita ko kung sino ang tunay na nagtatrabaho. Nakita ko rin kung sino ang palaging walang ginagawa pero mayabang ang dating. At higit sa lahat, nakita ko kung paano pinakikitunguhan ang isa't isa. Muli siyang tumingin sa mga empleyado. Marami ang hindi makatingin sa kanya. Ngunit isa ang nakatingin diretsyo, si Ella. Isa sa mga dahilan kung bakit ako narito ay para kilalanin ang isang taong, sa kabila ng pagod, sa kabila ng hindi patas na trato, ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo, respeto, at malasakit sa kapwa. Isang taong hindi kailanman nagreklamo, pero palaging nagre-resolba ng problema. "Ella Ramirez, pakiusap lumapit ka rito." Nabigla si Ella, napatingin siya sa mga kasama. Hindi siya kumilos agad. "Ella," tawag ulit ni Alvin, mas mahinahon. "Ikaw ito." Dahan-dahan siyang lumapit. Alatang ninenerbiyos, padharap sa kanya, iniabot ni Alvin ang isang sobre. Diyan sa loob, Ella, ay isang voucher para sa fully paid scholarship para sa anumang kursong gusto mong tapusin. Meron ding cash allowance para sa buong duration. At simula ngayon, ikaw ay ipopromote bilang assistant to the regional training coordinator. Hindi mo kailangang mag-resign bilang waitress, pero gusto kong maging bahagi ka ng training development ng kumpanya. Nanlaki ang mata ni Ella. Hawak pa rin niya ang sobre, ngunit tila wala siyang lakas na magtanong o magsalita. "Sir, bakit po ako? Marami pong mas matagal na dito, mas magaling, mas..." "Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa kanila," sagot ni Alvin. "Hindi ito tungkol sa tagal. Ito ay tungkol sa puso." Palakpakan ang ilang staff sa likod. Ilan ay nagulat, ilan ay nahiya. Ngunit may ilan ding hindi makapaniwala. Si Joan ay tahimik lang. Si Miss Lina ay hindi makatingin sa paligid. "May ilan din akong kailangang kausapin pagkatapos ng meeting na ito," dagdag ni Alvin, tumingin sa manager. "May mga dokumentong hindi na iayos. May mga overtime na hindi nabayaran. At may mga reklamo ng staff na hindi narinig." Sa pagkakataong ito, hindi na kayang ipagkaila ni Miss Lina ang kasalanan. "Sir, inaamin ko po.
may mga pagkakataong hindi ko naasikaso lahat. Pero hindi ko po sinasadya. Alam ko kung sinasadya mo o hindi. Pero kahit hindi sinasadya, may epekto. At ang epekto niyan ay hindi biro. Huminga siya ng malalim bago tumuloy. Ipinatatalaga ko sa HR ang pansamantalang suspension ng branch manager at ang re-evaluation ng buong team structure. Maglalagay tayo ng interim officer habang hinihintay ang resulta ng investigation. Sa gitna ng mga usap-usapan at bulungan, si Ella ay nanatiling nakatayo sa harap. Hawak ang sobre, hindi pa rin makapaniwala. "Sir, salamat po," mahina niyang sabi. "Hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan. Hindi ko po alam na kayo pala yung customer na yon." "Hindi mo kailangang magpasalamat, Ella. Mas ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil pinalala mo sa akin kung bakit ko sinimulan ang Casa Monteverde." Pagkatapos ng meeting, inausap siya ni Alvin ng mas pribado. "Ella, huwag mong piliting maintindihan lahat agad. Hindi ko sinasabing kailangang magbago ang buhay mo kaagad. Ang gusto ko lang, bigyan ka ng pagkakataon. Yung pagkakataong matagal nang ipinagkait sa iyo." Tumingin si Ella sa kanya, may luha sa mata. Hindi dahil sa awa, kundi sa wakas may nakapansin. "Sir, wala po akong ibang plano kundi makaraos araw-araw. Pero kung ito po ay isang pagsisimula, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko." Ngumiti si Alvin. "Ayoko nang makaraos. Ang gusto ko, magtagumpay ka." Makalipas ang ilang araw mula nang isinagawa ni Alvin ang biglaang paglalantad sa branch ng Cubao, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lugar. Wala na ang dating sigaw ni Joan. Pansamantalang pinalitan si Miss Lina ng isang district supervisor na pansamantalang itinalaga upang pamahalaan ang operasyon. Mas maluwag na ang galaw ng mga empleyado, ngunit halatang may pangamba pa rin. Marami ang hindi makapaniwala sa pagbabagong nangyari. Si Ella, bagamat binigyan ng bagong papel, ay patuloy pa ring nagtatrabaho bilang waitress. Ayaw niyang biglain ang pagbabago. Sa totoo lang, hindi pa rin buo sa kanya ang ideya na siya ngayon ay bahagi na ng training team at binibigyan ng access sa corporate development. Sa bawat araw, may halong hiya at pagkalito sa kanyang damdamin. Isang hapon, habang nakaupo siya sa staff area, tinawag siya ng kanilang bagong supervisor. "Ella, may bisita ka sa labas. Naghihintay sa conference table natin sa taas." Napakunot noo si Ella. Bisita po?" "Oo, at mukhang hindi ordinaryong tao." Pag-akyat niya sa maliit na meeting room, bumungad sa kanya si Alvin. Nakaupo sa simpleng mesa, may dalang folder at 2 cup ng kape. Hindi siya nakasuit na yon, kundi simpleng long sleeves at nakataas ang manggas. Tahimik itong ngumiti at itinuro ang upuan sa harap niya. "Umupo ka muna, Ella. Hindi ito formal meeting. Gusto ko lang tayong mag-usap." "Sir, nakakahiya po. Hindi ko po alam kung..." "Walang sir ngayon. Alvin lang. Okay lang ba?" Tumango si Ella, nangingiti, ngunit halatang kinakabahan. "Ella," panimula niya, "alam kong bigla lahat ng nangyari. At alam kong hanggang ngayon parang hindi pa buo sa isip mo kung bakit kita pinili. Hindi po sa ganun, natutuwa po ako, pero natatakot din po, kasi parang panaginip lahat. Parang baka bukas, bigla na lang akong magising." Tumango si Alvin. "Ganon din ang naramdaman ko noon, nung una akong nagtayo ng Casa Monteverde. Wala akong kasiguruhan kung tatagal ba ito, kung makakaya ko ba. Pero isang araw, may tumulong sa akin, hindi pera kundi paniniwala. Inilapag niya ang folder sa mesa at itinulak papunta kay Ella. Alam kong may scholarship ka na. Pero gusto kong ialok sa iyo ang isa pang bagay. Hindi mo kailangang tanggapin agad. Gusto ko lang malaman mo na narito ito." Dahan-dahang binuksan ni Ella ang folder. Sa loob nito, may nakasulat na proposal, training internship leading to HR development management role. Sa ibaba, nakasaad na bukas ang oportunidad para sa part-time work habang siya'y nag-aaral, na may karampatang allowance at mentorship. "Training po?" tanong ni Ella. "Sa opisina?" "Hindi lang sa opisina. Magiging shadow ka ng isa sa mga regional training officers natin. Tutulong ka sa development ng mga training modules. Mag-o-observe ka sa mga orientation ng bagong empleyado. At kapag okay ka na sa takbo, ikaw mismo ang magiging facilitator."
Hindi mo kailangang iwan ang branch agad. Pero kapag handa ka na, lilipat ka na sa corporate. Hindi makapagsalita si Ella. Ilang segundo siyang tulala habang pinagmamasdan ang dokumento. Hawak niya ito, ngunit parang hindi totoo. Sa dami ng taon na halos hindi siya napapansin, na yun ay may ganitong pagkakataong ibinibigay sa kanya. Pero Sir Este Alvin, bakit po ako talaga? Hindi po ako degree holder. Hindi ako kagaya ng mga tao sa corporate. Ella, ang tunay na leader ay hindi nasusukat sa diploma. Nasusukat yan sa kung paano siya makitungo sa tao. Sa kung paanong kahit walang sinasabi, nararamdaman mo ang malasakit. At yun ang nakita ko sa iyo, kahit noong hindi mo pa ako kilala. Pinilit ni Ella ang ngumiti, pero hindi niya napigilan ang luha na dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata. Pinunasan niya ito agad. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Huwag kang magpasensya, karapatan mong umiyak. Pero sana pagkatapos mong umiyak, isipin mong kaya mong magsimulang muli. At kung sakaling hindi mo tanggapin ang alok, ayos lang, wala akong expectations. Pero kung sakaling tanggapin mo, susuportahan kita hanggang dulo. Tumamo si Ella, bahagyang nakangiti. Kailangan ko po munang pag-isipan, hindi po dahil sa duda, kundi dahil gusto ko pong tiyakin na kaya ko. Ngumiti si Alvin. At yan ang dahilan kung bakit sigurado ako na ikaw ang tamang tao para sa alok na yan. Hindi ka agad-agad sumasagot. Iniisip mo, tinitimbang mo. Yan ang dapat sa leader. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Alvin ng text message mula kay Ella. Good afternoon po. Pinag-isipan ko na po ng mabuti. Gusto ko pong tanggapin ang training internship. Maraming salamat po sa tiwala. Hindi niya napigilan ang mapangiti. Alam niyang isa ito sa mga desisyong may mabigat na epekto hindi lamang kay Ella, kundi sa direksyon ng buong kumpanya. Isa itong piraso ng bagong kultura na gusto niyang buuin. Kultura ng pag-angat, hindi ng pagsasamantala. Sa sumunod na linggo, sinimulan ni Ella ang kanyang training schedule. 3 araw siya sa branch, 2 araw sa opisina. May mentor siyang tinawag na Ma'am Judith, isang HR veteran na seryoso at prangka, ngunit agad na palapit kay Ella dahil sa kasipagan at galing nitong makipagkapwa. Minsang kasama ni Ella si Judith sa pag-facilitate ng training sa isang bagong bukas na branch sa Laguna. Napansin nitong halos kabisado na ni Ella ang proseso. Ella, ilang buwan ka lang pero parang ilang taon ka nang nagtuturo, ani Ma'am Judith habang nakasakay sila sa van pabalik ng Maynila. Ngumiti si Ella. Siguro po dahil matagal na akong nasa floor. Alam ko po yung pakiramdam ng bago nang walang nagtuturo. Ayokong maranasan nila yon. Malayo ang mararating mo, sagot ng veteranang HR. May CEO na kilala ko na pareho kayo ng prinsipyo. Hindi na kumibo si Ella. Ngunit sa puso niya, unti-unti nang nabubuo ang kumpiyansa at panibagong pag-asa. Lumipas ang mga buwan na tila alon ng pagbabago. Tahimik ngunit tuloy-tuloy ang galaw. Unti-unti nang nasasanay si Ella sa bago niyang takbo ng buhay. 3 araw sa branch, 2 araw sa corporate office. Sa umpisa'y napakahirap ng transisyon. Sa branch, sanay siya sa bilis ng kilos, sa pagtakbo mula isang mesa papunta sa isa pa. Sa opisina, ibang ritmo ang umiiral. Mabagal ngunit malalim. Puno ng papel, proseso at mga taong bihasa sa dokumentasyon, ngunit minsan ay kulang sa ugnayan sa aktwal na empleyado. Ngunit hindi nagpatinag si Ella. Tulad ng dati, tahimik siyang nagmasid. Nakinig siya sa mga oryentasyon, nagbasa ng manual, tinutukan ang mga training flowchart at sinikap unawain ang mga terminong bago sa kanya. Wala siyang degree, ngunit meron siyang karanasan at iyon ang pinanghahawakan niya. Tuwing Lunes at Huwebes, nasa BGC office siya. Tuwing Martes, Miyerkules at Sabado, balik siya sa Cubao branch. Ang Sabado ang pinaka-espesyal para sa kanya. Doon siya muling nagsisilbi sa floor. Maraming customer ang hindi siya kilala, ngunit may ilan na laging bumabalik. Siya yung mabait na waitress dati, di ba? Maririnig niyang tanong ng isang ale habang hinahatiran niya ng menu ang mesa. Oo nga, pero parang mas may aura na ngayon. Hindi na basta waitress lang. Hindi niya sinasagot ang mga ganoong obserbasyon. Ahimik lang siya patuloy sa pagtatrabaho. Ngunit sa puso niya, alam niyang nagbabago na nga ang direksyon ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang pagsisikap, nabigyan si Ella
ng Team Development Incentive na bahagi ng bagong programang inilunsad ni Alvin. Doon na rin niya napuntuhan ang pagpapalipat ng kanyang pamilya sa isang maliit na apartment sa San Mateo. Hindi man ito kasinggara ng kondo o village para kay Ella, para sa kanyang ina at mga kapatid, ito na ang kanilang langit. Ay anak, ani ng kanyang ina isang gabi habang nilalagyan niya ng mantika ang kawali. Ang luwag-luwag dito, hindi ako sanay, wala nang amoy estero, hahaha. Tumawa si Ella habang naglalagay ng kulay sa kaldero. Ma, hindi mo na kailangang magtiis sa luma nating lugar. Dito na tayo magsisimula ulit. Masaya na ang mga kapatid niya, may sariling espasyo na para mag-aral. May matatag na internet para sa online school. At higit sa lahat, may katahimikan na silang matutulugan sa gabi. Wala na ang ingay ng tricycle at barkadahan sa labas ng eskinita. Sa opisina, si Ella ay hindi na rin basta observer. Unti-unti na siyang hinahayaang magsalita sa mga orientation. Minsan, siya ang nagbibigay ng introduction sa mga bagong crew ng ibang branches. Alam ko pong marami sa inyo ay first job ito. Panimula niya minsan sa isang batch ng trainees. At baka pakiramdam nyo ay isa lang kayong service number. Pero gusto ko lang kayong paalalahanan kung paano kayo makitungo sa customer, ganoon ang impresyong maiiwan ng brand. Kayo ang mukha ng kumpanya, hindi ang logo. Tahimik ang silid pero ramdam ang paggalang. Dahil si Ella, hindi lang nagtuturo mula sa libro, nanggagaling siya sa karanasan. At doon siya naiiba. Isang gabi, matapos ang orientation, kinatok siya ni Alvin sa training room. Pwede ba tayong mag-dinner? Tanong nito. Ay sir, Alvin, pasensya na po, medyo disoriented pa rin ako kapag kayo ang kaharap ko. Ngumiti si Alvin, walang problema. Pero huwag kang mag-alala, hindi ito business dinner. Gusto ko lang marinig ang opinion mo tungkol sa isang proposal. Dinala niya si Ella sa isang tahimik na rooftop restaurant sa may Ortigas. Doon, habang tanaw ang city lights, muling nagkwento si Alvin. Alam mo Ella, bago kita makilala, puro numero ang tinitingnan ko. Sales report, branch expansion, market trend. Pero nung nakita kitang naglilingkod habang umiiyak, habang binubuhos ang lahat ng lakas mo sa trabaho kahit pagod ka na, doon ko napagtanto kung gaano ko nakalimutan ang puso ng negosyo, ang mga taong tulad mo. Tahimik si Ella, hawak-hawak ang baso ng tubig, tila nag-aalalang baka muli siyang mapaluha sa harap ng boss. Ayokong pilitin pero gusto ko sanang ibalita sa iyo na ipinapasa ko na sa board ang proposal para sa franchise training program. At ikaw ang gusto kong maging unang benepisyaryo. Ibig sabihin, kung pumasa ka sa final evaluation, maaari kang maging franchise owner ng isa sa mga bagong bukas na branch. Under mentoring, with full support, muntik nang mabitawan ni Ella ang baso. Franchise? Ako po? Ako? Bakit hindi? Nagkatinginan sila. Hindi na ito isang simpleng tagpo ng boss at empleyado. Isa itong pagkikilala ng dalawang taong pinagbuklod ng respeto, sakripisyo at paninindigan. Hindi ko po alam kung kakayanin ko, pero kung may magtuturo, kung may tutulong, hindi ko po sasayangin. Tama ka dyan, tugon ni Alvin. At hindi mo kailangang mag-isa. Nandito ako, hanggang kaya ko. Hindi kita iiwan. Dumaan ang 6 na buwan at tuluyan ng lumalim ang ugnayan nila. Hindi pa ito pag-ibig sa romantikong kahulugan. Mas malalim pa roon. Isang uri ng pagkakaibang nagpapalakas, hindi nagpapabigat. Isang partnership na hindi kailangan ng titulo, kundi tiwala. At sa gitna ng mga abalang araw sa corporate, minsan pa ring bumabalik si Ella. Umasok na ang huling quarter ng taon. At sa kalendaryo ng Casa Monteverde, ito ang pinakamalaking okasyon, ang taunang National Staff Recognition and Leadership Summit. Isang malaking pagtitipon ng lahat ng empleyado mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ginaganap ito sa isang hotel convention center sa Pasay at doon binibigyang parangal ang mga best performing branches, managers, kitchen crew at service staff. Ngunit sa taong ito, may panibagong kategoryang isinama sa programa, Tinig ng Pagbabago, isang award para sa mga empleyadong hindi lang nagsilbi kundi nagbigay ng direksyon sa iba. Habang abala ang mga tao sa registration at final rehearsals ng programa, si Ella ay nakaupo sa backstage.
Hawak ang speech na paulit-ulit niyang binabasa sa isip. Nakasuot siya ng simpleng business dress, isang bagay na hindi pa niya nasusuot kailanman, bago naging bahagi ng corporate team. Sa kamay niya ay nanginginig ang papel, hindi dahil sa lamig ng aircon kundi dahil sa bigat ng nararamdaman. Ella, tawag ni Judith, ang kanyang mentor sa HR training. Ready ka na ba? Huminga siya ng malalim. Hindi ko po alam, ma'am. Pero kung hindi ako ngayon magsasalita, kailan pa? Ngumiti si Judith. Ang dami mong natulungan, Ella. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan lang, magsalita ka mula sa puso. Sa audience, nasa harap ang mga regional managers, training heads, at mismong si Alvin. Tahimik itong nakaupo, suot ang dark gray suit at simpleng lapel pin ng kumpanya. Ngunit sa puso niya, hindi siya CEO ngayon. Isa lang siyang taong naghihintay ng tinig na matagal nang gumago sa kanyang pananaw. Tinawag sa entablado si Ella. Tumayo ito, bahagyang kinabahan, ngunit matatag ang hakbang. Nang makaharap na niya ang libo-libong empleyado at lider ng kumpanya, natigilan siya ng ilang segundo. Sa liwanag ng spotlight, naalala niya ang unang araw niya bilang waitress. Yung mga gabing lumuluha siya sa kusina, ang amoy ng mantika sa buhok, ang malamig na hininga ng pagkabigo. Pero ngayon, narito siya. Humawak siya sa podium at nagsalita. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ella Ramirez. Baka sa ilan po sa inyo, hindi pa pamilyar ang pangalan ko. Dati po akong waitress sa Cubao branch. Ngayon bahagi na po ako ng HR training department. May mga pumalakpak sa gilid. Ilang kakilala, ngunit karamihan ay nakikinig lang. Marami pong nagtatanong sa akin, paano raw ako napunta rito? Wala raw akong degree, wala akong corporate background. Ang sagot ko po lagi ay ito, hindi po ako produkto ng credentials. Ako po ay produkto ng pagkakataong ibinigay ng isang taong hindi ko inakalang papansin sa isang pulad kong walang ingay. Tahimik ang crowd. Si Alvin ay nakatumo ng bahagya. Hindi makatingin. Hindi ko po alam kung narito siya ngayon. Pero kung naririnig niya ako, gusto ko lang sabihin, maraming salamat po. Hindi niyo po ako tinulungan dahil kailangan. Tinulungan niyo ako dahil naniwala kayo. Sa likod ng entablado, si Judith ay tahimik na napangiti. Ilang staff sa audience ay napapahid ng luha. Ang bawat salita ni Ella ay hindi lang kwento niya. Kwento rin ito ng maraming empleyado na matagal nang naglilingkod ngunit hindi nabibigyan ng boses. Sa dami po ng dineserve ko noon, hindi ko akalaing isang customer pala ang magpapabago ng buong buhay ko. Si Alvin, sa wakas, ay tumingin. Pinagmasdan niya si Ella habang nagsasalita, ngunit ang mata niya ay tila namumuori ng luha. Sa puntong ito, hindi na siya CEO, isa na siyang ordinaryong tao. Hinahampas ng bigat ng sariling damdamin. Pagkatapos ng speech, tumanggap ng plaque si Ella. Nang pababa na siya ng stage, isang matandang babae na staff mula sa Visayas region ang lumapit sa kanya at bumulong. Anak, ikaw na siguro ang dahilan kung bakit may pag-asa pa kaming mga simpleng manggagawa. Hindi alam ni Ella kung ano ang sasabihin. Yumuko siya, nagpasalamat, at tahimik na lumakad pabalik ng backstage. Doon, sa isang sulok, muling kinatok ni Alvin ang pintuan. Ella? Tawag nito. Paglingon niya, hindi agad siya nakapagsalita. Ngunit sa mga mata ni Alvin, malinaw ang mensahe. Lumapit ito, walang dala kundi ang sarili. Narinig ko ang lahat, aniya. At ako ang customer na iyon. Hindi siya nagulat, hindi rin siya natawa. Tumango lang siya, bahagyang napangiti. Alam ko, hindi agad, pero unti-unting nahalata ko rin. Lumapit si Alvin at naupo sa tabi niya sa bench. Alam kong napakahirap ng dinaanan mo. At kung may nagawa akong tama sa lahat ng mga taon ko sa negosyo, siguro yun ang paglapit sa iyo bilang customer noon. Hindi agad sumagot si Ella. Tumingin lang siya sa malayo, sa mga ilaw ng stage na unti-unting pinapatay. Hindi po ako galit, aniya sa wakas. Hindi po ako nantampo. Natakot lang po ako noong una kasi parang hindi ko na alam kung alin ang totoo. Yung customer ba na tahimik lang o yung CEO na bumaligtad ng mundo namin? Nagbuntong hininga si Alvin. Pareho yun, Ella, ako yun. At ngayon gusto ko lang maging mas malinaw sa'yo. Hindi ako lumalapit dahil utang na loob. Lumalapit ako dahil humahanga ako sa'yo. Hindi bilang empleyado, bilang tao.
Tahimik ang sumunod na sandali. Wala silang kailangang ipaliwanag. Sa pagitan ng dalawang taong nagdaan sa magkaibang direksyon ng buhay, ang landas na yon ay iisa. Hindi man sila maghawak ng kamay, hindi man magyakap, sapat na ang katahimikan para sabihin ang lahat. May tiwala, may respeto, at marahil may simula. Makalipas ang ilang araw mula sa National Staff Summit, hindi na maikakailang may pagbabagong namamagitan kina Ella at Alvin. Hindi ito romantikong parang sa mga nobela. Walang mga palipad-hangin o matitinding tinginan na tila pelikula. Ngunit may dahan-dahang lumalalim na koneksyon sa pagitan nila. Isang ugnayang pinanday sa tiwala, hindi sa papuri, sa tahimik na respeto, hindi sa madramang eksena. Isang hapon matapos ang huling batch ng onboarding training sa Quezon City Satellite Office, naimbitahan si Ella ni Alvin na maghapunan. Hindi ito tulad ng mga formal na pagpupulong nila dati. Hindi rin ito tulad ng unang beses na nag-dinner sila sa rooftop restaurant. Sa pagkakataong ito, simple lang, isang karinderang malinis at tahimik sa may Eastwood kung saan paborito raw ni Alvin ang pansit habhab. Alam mo bang bihira akong mag-dinner sa labas nang walang kasama sa opisina? Ani Alvin habang inaabot ang kutsara. Pero sa'yo, parang ang gaan lang. Ngumiti si Ella. Baka po kasi hindi ako intimidating. Hindi ako tulad ng mga associate ninyo sa boardroom. Hindi dahil doon, sagot ni Alvin. Kundi dahil sa'yo ko nararamdaman ang totoo. Napatingin si Ella sa kanya. Maingat ang kanyang tanong. Pwede ko po bang malaman, kailan niyo po napagdesisyunang magpanggap na customer? At bakit Cubao branch pa? Muling sumandal si Alvin sa upuan. Ilang matagal na niyang gustong ikuwento ito, pero ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon. Noong lumabas ang monthly customer satisfaction audit, Cubao ang pinakamaraming reklamo. At alam kong may mali. Hindi sapat ang datos. Gusto kong makita yung mismong ugat, hindi lang yung epekto. Kaya nagdesisyon akong bumaba bilang ordinaryong customer. Gusto kong makita kung bakit humihina ang branch at bakit parang walang malasakit ang mga tao roon. Iningnan niya si Ella. Seryoso ang mukha. At doon kita nakita. Hindi ko agad napansin ang kwento mo. Pero ramdam kong may bigat sa likod ng bawat ngiti mo. Habang sinusundan kita, habang pinagmamasdan kung paano mo pinapasan ang trabaho, dahan-dahan akong natamaan. Hanggang sa isang gabi, nakita kitang umiiyak sa kusina habang hinihiwa mo yung sibuyas. At doon ako tuluyang bumigay. Tahimik si Ella. Walang masabi, hindi niya inakalang ganoon pala ang lalim ng pagmamasid ni Alvin. Hindi mo ba ako kinatakutan noon? Tanong niya. Bahagyang pabiro ngunit may halong sinseridad. Hindi takon ang naramdaman ko, Ella, sagot ni Alvin, kundi hiya. Nagkibit balikat siya at saka nagpatuloy. Nahihiya ako na ako ang may-ari ng kumpanyang iyon, pero hindi ko alam ang tunay na kalagayan ng mga empleyado. Nahihiya akong pinagmamalaki ko ang Casa Monteverde. Pero sa isang branch nito, may isang empleyadong nagbubuhos ng luha para lang makatawid sa araw. Napayo ko si Ella. Inaplos niya ang tasa ng kape sa harap niya. Iniikot-ikot ang dulo ng kutsarita sa platito. Sir Alvin, sa totoo lang, matagal ko nang pinangarap na may makapansin sa amin. Pero hindi ko akalaing kayo pa. Hindi kita pinansin para lamang sabihing buti na lang. Pinansin kita kasi ikaw ang paalala ko na kahit gaano nakataas ang narating ko, wala pa rin akong silbi kung nakakalimutan ko ang lupa kung saan ako nagsimula. Muling tumahimik ang mesa. Hindi mabigat ang katahimikan. Sa halip, ito'y isang pagninilay. Parang hangin na dumaan sa pagitan nila at nag-iwan ng linaw. Pag-uwi ni Ella sa bagong apartment nila sa San Mateo, nadatnan niya ang inang si Aling Nerissa na nanonood ng balita habang sina Joshua at Mika, tang mga kapatid niya, ay nag-aayos ng gamit para sa pasupan. Nay, tapos na po meeting namin. Bati niya habang inilalapag ang bag. Anak, aninang ina, may nagpadala na naman ng bigas, canned goods at vitamins dito. Sabi ay galing daw sa Employee Care Fund. Anong klaseng kumpanya ba talaga yang napasukan mo, ha? Tumawa si Ella. Yung totoo, Nay, hindi lang ito kumpanya. Parang pamilya na rin. Kinabukasan, habang nasa loob siya ng training room sa HQ, isang tawag mula sa HR head ang natanggap niya. Ella, bungad ng boses sa kabilang linya. Gusto ka sanang i-recommend ni Sir Alvin para sa Leadership Development Series next quarter. Hindi pa ito promotion, pero kung maayos mong mahahandle,
Pwede na nating simulan yung transition mo as future branch owner. Hindi siya agad sumagot. Para siyang naipit sa pagitan ng pangarap at pangamba. Ma'am, pwede po bang isipin ko muna? Hindi po ako tumatanggi. Gusto ko lang paghandaan to ng maayos. Of course, tugon ng HR head. Iyan din ang sinabi ni Sir Alvin. Hindi kanya minamadali. Pagkababa ng tawag, umupo si Ella sa isang bakanting mesa. Sa puso niya, ramdam niya na ito na ang simula ng susunod na hakbang. Hindi ito sa pilitan, at hindi rin siya pinipilit. Siya mismo ang pipili ng landas niya. Sa gabi, habang nagsusulat siya ng journal na ngayon ay bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na habit, isinulat niya. Minsan, ang pinakamatinding pagbabago ay hindi sigaw, kundi bulong. Hindi isang malaking paputok, kundi isang tahimik na pag-anin. At ngayong malinaw na sa akin ang lahat, hindi na ako takot magsimula muli. Dahil alam kong may isang taong roon na hindi lang naniniwala sa akin, kundi kasama kong maniniwala sa sarili ko. 2 taon na ang lumipas mula nung unang beses na makita ni Alvin si Ella sa Cubao branch. 2 taon ng tahimik na revolusyon, hindi sa daan, kundi sa loob ng mga meeting room, training modules, at dining areas ng bawat sangay ng Casa Monteverde. Mula sa isang waitress na umiiyak sa likod ng kusina, si Ella Ramirez ngayon ay isa ng ganap na franchise partner at branch operator ng bagong tayong Casa Monteverde, San Mateo. Ang restauran ay matatagpuan sa isang tahimik na kanto ng bayan, malapit sa paaralan at barangay health center. Simple ang itsura, walang masyadong pa-corporate. Ngunit may kakaibang init ang ambience. Sa mga salamin ay may nakapaskil na mga larawang kuha sa mismong branch. Ang staff na nagtutulungan, ang mga customer na nakangiti, at si Ella na nakasama sa harapan, hawak ang isang wooden spoon sa halip na microphone. Araw ng grand opening. Maaga pa lamang ay dagsana ang mga tao, hindi dahil sa promosyon, bagkus dahil sa pangalan ni Ella na kumalat na sa mga empleyado at customer ng iba't ibang branch. Para sa maraming crew, siya ang simbolo ng mula sa baba, umangat dahil sa malasakit. Para sa ilang customer, siya ang paboritong waitress na laging may ngiti kahit kuyat. At para kay Alvin, siya ang pinakaimportanteng paalala na minsan, ang punay na pamumuno ay nagsisimula sa pakikinig. Dumating si Alvin nang hindi inaasahan. Wala siyang press release, walang bodyguard. Nakasimpleng polo at itim na pantalon. Dumiretso siya sa likod ng branch, sa staff entrance, at nadatnan si Ella na abalang-abala sa pag-check ng supplies. Magandang umaga, partner, bati niya. Napalingon si Ella, agad nang umiti. Akala ko hindi kayo darating, Alvin. Hindi ko kayang palampasin to. Hindi araw-araw makakakita ka ng branch na galing sa isang pangarap. Tinapik ni Alvin ang balikat niya at sabay nilang nilibot ang buong dining area. Malinis, organized, puno ng natural light. Ngunit ang pinakanapansin niya ay hindi ang ayos ng interior, kundi ang galaw ng mga tao. Mabilis, magalang at may ngiti sa mata. Hindi scripted, kundi totoo. Ano ang sikreto mo, Ella? Tanong ni Alvin habang tinutungga ang iced tea na gawa mismo sa sariling timpla ng branch. Walang sikreto, pinalitan ko lang ang kultura. Sa halip na tanungin ng mga manager kung bakit late, tinuturuan ko silang tanungin muna kung may pinagdadaanan ba. Sa halip na sundin mo ako, mas gusto ko ang tara gawin natin. Maliit na bagay pero malaki ang epekto. Tumango si Alvin at ramdam ko dito parang hindi lang kumakain ang tao. Parang may tahanan. Yun po ang gusto kong maramdaman nila, sagot ni Ella. Na ang restaurant ay hindi lang lugar ng trabaho. Isa rin itong espasyo kung saan may halaga ka kahit hindi ka perpekto. Sa bandang kusina, may isang malaking frame sa dingding. Larawan ito ni Ella, suot ang lumang uniforme, may hawak na tray na may adobo, at nasa ilalim ang isang quote, "Ang alaala ng gabing may luha ay naging simula ng pag-asa." Tinipigan ni Alvin ang frame ng matagal. Sa kanyang puso, alam niyang iyon ang eksenang nabago ng landas niya bilang CEO. Sa simpleng tagpong iyon, isang waitress na umiiyak habang hinihiwa ang sibuyas. Nagsimula ang muling pagbubuo ng kanyang pananampalataya sa halaga ng negosyo. Ella, ani Alvin, may bago akong announcement, hindi ko pa sinasabi kahit kanino. Napakunot noo si Ella.
Ano yon? Inaprubahan na ng board ang panukala kong Internal Franchise Incubation Program at ikaw ang magiging lead mentor. Namilok ang mata ni Ella. Mentor po? Ako? Oo. May 5 tayong empleyado mula sa iba't ibang branch na pipiliin base sa sipag, diskarte at malasakit. Ikaw ang magiging gabay nila mula sa product handling, leadership hanggang sa basic finance. Hindi mo kailangang maging eksperto. Kailangan mo lang gawin ang ginawa mo rito, maging totoo. Hindi ka agad nakapagsalita si Ella. Inapik niya ang kamay ni Alvin sa kamahigpit na tinanaw. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko dahil may mga katulad kong naghihintay lang ng pagkakataon para marinig, para mapansin. Kung di ako ang tutulong sa kanila, sino pa? Nagpatuloy ang opening celebration. Dumating ang pangaluma niyang kasamahan mula sa Cubao branch, si Kuya Mar sa kusina. Si Joyce na ngayon ay head cashier sa ibang sangay, maging si Ma'am Judith ay dumalo at sa kanyang speech, binigyang diin niya ang transformation ni Ella. Si Ella ang patunay na hindi lahat ng leader ay kailangang galing sa taas. Minsan, ang tunay na leader ay yung marunong yumuko para umalalay. Kinagabihan, habang nililigpit na ang mga mesa, naupo sina Alvin at Ella sa labas ng branch sa may plant box na may simpleng ilaw. Naalala mo pa ba yung adobo na niluto mo sa akin noon? Tanong ni Alvin. Hindi ko nga alam kung masarap yun eh. Sabay tawa ni Ella. Masarap, pero hindi dahil sa timpla. Masarap dahil may puso. Tahimik silang nagkasabay sa katahimikan ng gabi. Wala nang malalalim na talakayan. Wala nang kailangang sabihin. Sa pagitan nila, malinaw ang mensahe. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang maingay. Minsan, ang pinakamatibay na koneksyon ay yung galing sa parehong sugat at parehong pangarap. Pag-alis ni Alvin, muling tinanaw ni Ella ang buong branch. Sa bawat sulok nito, ramdam niya ang kanyang pinagmulan. Ang mga gabing walang ulam, kindi kanin, ang pawis sa ilalim ng apron, ang luha sa kusina, at ang ngiting hindi nagpapakita ng pagod. Lahat iyon, dala niya pa rin. Hindi bilang kahapon, kundi bilang paalala kung bakit siya narito ngayon. At sa bagong pinto ng Casa Monteverde, San Mateo, nakapaskil sa maliit na kahoy na plake. Bukas kami, hindi para lang magpakain, kundi para makinig. Dito, ang bawat kwento ay may lugar.